Hello guys, good morning. So nandito na naman po tayo sa Hayesia Homeworks. Then excited po kami ngayon na i-share sa inyo itong video na ito. So ito pong video na ito, isa requested by Ma'am Mary Michelle Rosario ng Carissa Subdivision, Barangay Kaipian, San Jose del Monte, Bulacan. So shout out sa iyo ma'am, and thank you very much po at kami na pagkatiwalaan nyo para mag-repair ng reclining chair nyo. At the same time guys, dito sa video na to, ituturo namin sa inyo yung step by step paano ba namin naayos yung reclining chair ni ma'am, and hope na makatulong po especially doon sa mga gustong mag-repair ng ganitong klase ng sopa. So before we start guys, so please like and share this video. Don't forget to subscribe and pahit na rin po yung notification bell para mas updated ka po sa mga bagong ginagawa natin dito sa Hayesia Homeworks. And please support also our FB page, Hayesia Upholstery Shop and Hayesia Business Hub. So thank you and see you soon. Thank you very much. So hello guys, so ito yung bagong project natin ngayon. So yun guys, so ito yung bago nating project ngayon, isang American size na recliner ni Ma'am Marie. Shoutout sa iyo ma'am and thank you very much po. Then sa mga wala pang ideya guys, yung ganitong klase ng upuan is nare-recline yung mismong sandalan, no, at saka yung footrest niya. And then check din natin yung kabila guys kung nagpa-function pa rin yung ano niya. Then meron lang siya ditong hinihila guys sa gilid yan. And then para lumabas yung mechanism niya, yung mismong footrest niya. So ayan. So malaki siya compare dun sa ibang mga recliner na binebenta sa market, no. So check natin guys, no. So pagdating mo na sa arms, so talagang malakas na yung uga niya. So possible na meron natanggal o may na maluwag na diyan. So i-check natin yan guys after natin baklasin mamaya. And then kabila naman, so check natin. So yan, pati yung cover natanggal na rin. So ayan, nalakas talaga yung uga guys. So hindi lang isa yung may damage, no. So dalawa silang meron. Then balik lang natin. So okay pa, nagka-function pa yung mechanism niya. And then check natin yung likuran guys. So actually guys, yung ganitong klase ng upuan, so nase-separate yung sandalan dun sa mismong upuan niya. So kung medyo maliit lang space sa bahay guys, so maliit lang yung pinto, so pwede mo unahin yung upuan bago yung sandalan. Then pag tinanggal mo guys dito, meron ka lang clip dito, and then hihilahin mo lang. So ganun lang siya kadaling tanggalin, no. So pagdating naman dito sa sandalan guys, mukhang okay pa. Unless nga lang yung malalakas lang talaga yung ibang uga, ano. So i-check din naman natin yan. So para kung may papalitan, palitan natin. And then ito naman yung isa guys. So dito guys, talagang tinukuran ko na lang to ng upuan kanina para mapicturean, no. Kasi nabasag na yung mismong kabitan ng kamay papunta dito. Ayan. So medyo ano na rin, sira na rin yung backing niya. And then yun guys, so gagawin natin dito guys is papalitan natin ng cover, and then ayusin natin yung mechanism. So and then papakita rin natin kay ma'am and then sa inyo kung ano po ba yung laman o materials na kinabit dito sa sopa ni Ma'am Marie para may idea din po tayo. So okay guys, so tara, tapusin natin to and let's go.
guys, so after natin na makalas yung lazy boy ni Ma'am Marie o Ma'am Mary sa frame niya. So this time as usual dito sa Asia Homeworks guys is chine-check natin yung internal ng sopa. So para may idea din po si Ma'am Marie ano ba yung linagay dun sa kanyang reclining chair. So okay guys, so check natin. So first check is yung fabric. Sa fabric guys, made from corduroy na kulay gray, no? Or khaki yung kulay niya. Yan. I think khaki, no? Kasi medyo nakupas na lang. And then same, non-woven. So ito yung normal na nakikita natin sa ibang klase ng sofa. Minsan pinalalagay sa backing, and then katulad dito sa reclining chair, so linalagay siya sa pang-ilalim at dugtungan. And then, ito naman yung laman niya. So, ayan. So, ayan, fiber fill yung laman. And then, ito yung isang sandalan, guys. So, sa isang sandalan, guys, kinalas na namin, no? So, ang ginagawa dyan, guys, is parang puzzle. So, kinakalas namin lahat dito. And then, i-assemble na lang uli. So, parang pagdudugtong-dugtungin siya. Since kasi may design siya. Yan. So, yung design niya is may stitches siya rito sa center. So, ayan. Sa paggawa po ng reclining chair. So, tip lang guys. Kalas-kalasin nyo siya. And then, lagyan nyo siya ng number para hindi magkahiwa-hiwalay. O pagka dinugtong nyo, mas madali na siyang pagdugtong-dugtungin. So, ayan. So, papakita ko po sa inyo mamaya paano natin ginagawa yon, no? And then, next is yung chair, yung ano niya, yung mismong upuan niya. So, ayan. Sa mismong upuan niya, guys, so, same, may foam. So, ito po yung foam na pangharang dun sa pocket spring. So, common pagdating sa reclining chair, merong solid na foam na ginagamit. Meron din yung pocket spring. So, like katulad nung kay ma'am is pocket spring. So, chinek naman natin guys. So, okay pa naman yung pocket spring niya. So, all good pa. Naka-attach pa ron sa microfiber niya. Dun sa ano niya. Dun sa non-woven, no? So, para hindi maghiwa-hiwalay. Then, yung footrest guys. Pagdating sa footrest guys, so okay pa naman, wala pa naman siyang bali, no? Yung chinek natin. Normal kasi guys, sa ganitong klase ng mga footrest ng mga reclining chair guys, may tendency talaga na babali yung iba. So may mga nakikita tayo ng mga bali, pero this time yung footrest ni ma'am is okay pa. Since hindi pa daw gaano nagagamit yung footrest ng reclining, so possible talaga na bago pa talaga at hindi pa bali. Then, ayan, ito po yung isa. Ayan. Ayan, all good pa guys. Kahiwa-hiwalay lang yung foam. So, pagdating doon sa foam guys, I think S1 foam yung ginamit guys. Ayan. Kaya mga nagkakalas-kalas na rin siya. Ganyan. And then, ito yun sa arms guys, so sa kamay. So, yan. Then, same fabric na corduroy and then non-woven. Then, ito po yung laman nung sandalan, yun sa isang sandalan guys. So, ito yung laman niya. So, madami-dami din siya pero mas dadagdagan pa natin to, no? Para mas kumapal at lumaki yung sandalan uli. Then ito yung sa arms guys. Actually hindi siya nakaganito guys. Si Ma'am Marie lang yung naggawa nung ganitong pillows, no. Yung original talaga niyan guys is naka-attach dun sa mismong arms niya. Same laman din ito is microfiber din. So yun guys, so after nun, i-check naman natin yung frame, no? So okay guys, so tara,
Let's go! So yun guys, so after natin ma-check yung fabric and then na-check natin yung pocket spring and yung foam. So this time guys, check naman natin yung mismong wood, no, nung reclining chair ni Ma'am Marie. So okay guys, so first yung kamay niya sa gawing right side, no. So yan. And then made from Palochina wood, no. So common to guys sa mga import products na gumagamit sila ng Palochina wood, no? Kasi dito sa Pilipinas pag local made lang guys, isa plywood na, tsaka plywood and good lumber yung ginagamit, no? So yan. So first check is yung nandito yung nakalagay sa arms niya. So, fiber peel, no? So, ito yung buo na fiber peel, guys. So, meron durog and then meron din yung ganito na per yard, no? Yan. So, okay pa naman tong isang, guys, isang arms. So, wala naman tayo nakikita na sira, no? So, talagang naghiwa-hiwalay lang talaga yung, yung fiber peel. And then yan, may nakikita tayo mga tacker, no? So possible dapat hindi tinatacker dito sa gawing top. Dapat dun na sa mga gilid or dinidikit lang ng rugby tong fiber peel na ganito guys. Ito kasi nakaano siya eh, nakatacker. And then check naman natin yung kabilang kamay. So ito. So sa kabilang kamay naman guys, so same, I think wala naman na sira, no. So may mga, nung kinalas natin to guys, yung kamay is medyo maluwag yung tornilyo. Kaya ganun siya na umuuga, pero wala pa naman damage yung mismong frame. And then same, may microfiber made from Palochina wood pa rin. Yan, siyempre isang ano lang naman to. So possible kung ano ilinagay dun sa kabila, ganun din naman dito. So ayan. And then dun naman sa sandalan guys, so check natin yung sandalan. So ito yung sandalan. Ganun din guys, made from Palochina. And then ito guys, medyo maluwag na yung mga strap, no. So kailangan lang natin tong batakin ulit and higpitan. Yung ganitong garter naman guys, ano to eh, magagamit mo pa rin naman. Wag lang talagang yung mapuputol, no. Ang gagawin natin dito, adjust lang natin ganun guys. And okay pa naman siya, hindi pa naman siya palitin. And then yung mga anong tornilyo guys, ayan. So I think okay pa to. May mga maluluwag lang guys na pako, no, pero ang gagawin natin dito is dadagdagan natin, no. Pero this time ito totornilyohin natin yung gagamit tayo ng wood screw para hindi magputok yung kahoy. Then yan. So okay na yung kabila, and then dito naman tayo sa kabilang side ng sandalan. Ayan guys, so meron din siyang fiber peel. So okay pa yung fiber peel niya. And then dito maluwag lang yung niya, yung strap niya, no. So kailangan higpitan. And then dito guys, dito yung pinakita ko po sa inyo na may sira, no. So ayan, basag yung mismong kabitan ng tornilyo guys. So kaya hindi natin maisot at maiayos yung reclining, yung yung sandalan ng recliner. So ayan. Ganun din dito, basag na guys. So plan natin dito guys is papalitan natin to buo. Yan, papalitan natin to ng buo. Kasi kung idudugtong lang natin guys, so may tendency kasi na dun mabali sa may dugtungan.
So pagdating dito sa sandalan guys, dapat buo yun sa may arms niya. And then dito naman din guys, ganun din, basag to. Check na rin natin to kung okay pa. So palitan din natin to. So yan. Yan yung mga sira guys. So hindi naman siya ganun kadami yung sira niya guys. May mga ilan lang talaga na yun yung talagang main reason kaya bakit hindi may ayos ng mabuti yung sandalan. So yun ang kailangan natin ayusin. Okay, then pagdating naman dito guys sa mismong upuan. So yan, chinek na natin yung mga nosag niya. Okay pa. Nosag clip. Yan, okay pa lahat. Then ito, kailangan lang ibatakin o tanggalin na to guys at palitan natin to ng ibang strap na mas maganda kaysa dito. Kasi ito fabric lang guys may tendency pa rin na mapunit to. So papalitan natin yan. So pakita ko naman po sa inyo mamaya yung finished product after nito. Then okay guys, so after nun guys, i-check naman natin yung mismong mechanism ng reclining chair ni ma'am. So okay guys, so tara, let's go. So okay guys, so lastly, so i-check naman natin yung mechanism ng reclining chair ni Ma'am Marie. So okay guys, so nung chinek naman natin guys, all good pa. As of kay Ma'am Marie, hindi pa niya gaano nagagamit yung footrest niya. So kaya pansin natin na talagang wala pa even kalawang no yung mga join nung reclining chair. Then sa pag-activate naman ito guys, so ito kinalas na rin natin yung hinihila para mag-activate yung mechanism. So i-activate lang natin para makita ninyo. Yan. So yan guys, oh. Bagong-bago pa. Actually, konting halikabok lang guys Wala tayong nakita ang talagang kalawang, no. So punas lang talaga to guys. Okay na okay pa. Yan. So yan. And then ito naman po yung kabilang upuan. So check na natin. So yan, okay na okay pa rin. All good pa. Yan, even yung spring na to guys, hindi pa to kinalawang. So kadalasan kapag luma na yung reclining chair, so or yung lazy boy, so ganito yung kinakalawang kagad. Pero dito talagang all good pa. Sa mga dugtungan niya guys, okay na okay pa. Kaya possible na talagang hindi pa talaga nagamit at bago pa yung reclining chair ni ma'am. The main problem lang isa, yun nga, yung mismong cover niya isa naluma na and then nagkaroon na ng sira yung frame ng sandalan. So yun guys, so tapusin natin to and hope na magustuhan ni Ma'am Marie yung gagawin natin na repair doon sa kanyang reclining chair. So okay guys, so tara, let's go.
So yun guys, so after natin na repairin yung sandalan ng reclining chair ni Mama Marie. So this time guys, po check natin. So yan, first yung strap niya guys. Yung una maluwag, pero this time yan, hinigpitan na natin. So yan. So ito guys yung sandalan na okay pa yung kabitan ng mismong sandalan niya. So ito yun. Yan. Okay pa. Yan, tinignan natin. Okay na okay pa. So, yung next naman. So, ito yung next guys. So, ito yung repair natin, no? Ito yung nakakabit una sa kanya. Ayan, nabasag na. And then, ito yung nabali. No? So, ngayon, pinalitan natin guys yung ganito na tabla. So, matibay na klase na siya, buong buo. And then, ang ginawa natin guys, so para hindi magbiyak yung yung mismong kahoy guys. So, ayan, blinak screw natin. Yan, naka-black screw, even dito, yan, black screw. Yan. Yung dati nakakabit kasi guys, plywood eh. Ito. So, dito nasira oh. Ganito dahil buo na yan. So, blinak screw na natin dito. And then, yan. Sa kabila. Check natin. And guys, naka-black screw. And then, yung mismong ito, yung guide. Yan, naka-black screw din guys. Yan. Yan. Para sure na talaga na hindi mabibiyak guys yung mismong kamay. Basta linagay na natin yung kakabitan natin. So yan guys. So okay na guys. Maayos na. Buo yung pinalitan. So ito yung pinalitan natin. So talagang tad-tad na siya ng Then yan, may mga putol, bali na suksukan. So okay guys. So tapusin natin to. And hope na magustuhan ni Mama Marie yung gagawin nating repair dun sa reclining chair niya. So okay guys. So tara. Let's go! So yun guys, so after natin maayos yung frame, so this time, pakita ko naman po sa inyo yung leather na gagamitin natin doon sa reclining chair ni Mama Marie. So ito po. So yung kulay niya guys, isa kulay cream o beige, no? May pagka-cream, and then may pagka-light beige yung kulay niya. And then ito na rin po yung mga leather na available natin ngayon dito sa Asia Homeworks, no? Yung mga choices natin pagdating sa leather. So actually guys, for me, lahat naman po ito branded, no? Nagkakaiba lang sila dun sa thickness ng leather and then dun sa brand. So for me, kung medyo konti lang naman yung difference, so dun ka na sa, syempre, sa mas maganda na, no? So ang napili po ni ma'am is yan, gold leather.
And then yung kulay po ito. So 10312 yung kulay, yung ano niya, yung code niya. And then ito po siya. And then isa rin po ito sa magandang leather natin dito sa Asia Homeworks. So yan. Ito po yung likod niya. Yan, nakatatak talaga yung gold leather. And then yung kulay niya. So actually guys, may pagkakahawig sila ni leather touch eh. So kung familiar na po kayo sa mga leather, so may pagkakahawig po siya ng texture ni leather touch. Yan. So yan yung magagandang klase nating leather. So actually marami pa. Meron tayong German, meron tayong German leather, meron tayong Nilex. Yan. And then meron din tayong Bulgarian leather. Ito Bulgarian leather, meron din. So yan. And then ito naman po yung i-add nating foam dun sa upuan. So yan. Same, Uratex brand. So yan, pang matagalan na rin po yan. And then ito po yung nawawala dun sa mismong cover nung lazy boy or yung reclining chair ni Ma'am Marino, yung tricot. So importante itong tricot guys kasi sa reclining chair, so yun yung advantage niya compare dun sa ibang mga sa ibang mga upuan ng sofa So obviously dapat yung reclining chair ni Ma'am, dapat meron siyang tricot. Yan. Pero hindi natin to nakita. So possible na tinipid talaga yung pagdating doon sa cover ng reclining chair ni Ma'am. So yung advantage po ng tricot guys, isa mas malambot siya, and then like katulad po ng upuan ng mga sasakyan na yan, car cover, so meron tricot po yun. So yung iba naman nag-i-improvise, gumagamit sila ng non-woven and then yung diuno na foam. Pero mas maganda po talaga yung tricot kasi meron siyang yung strand ng fabric, may strand ng fabric or nylon dito sa mismong foam na nakadikit. Then yun po yung isa sa mga nagpapatibay po ng tricot. So ang gagawin natin dyan guys, lalagyan natin ng tricot yung mismong leather ni Ma'am, so para maging mas malambot. So meron na tayong nagawa dito guys. Pakita ko lang po, yan. Tinahi po natin mismo dun sa leather yung tricot. Yan. Para mas maging malambot siya, compare dun sa dati. Yun naman po talaga yung mga reclining chair, dapat talaga may tricot. Hindi ko lang sure bakit karamihan ng ginagawa natin ngayon is wala na yung tricot, Siguro that time nagtitipid na po sa materyales dahil medyo pricey na rin po talaga yung tricot Kaya pagdating sa materials talaga medyo tipid na. Pero dito sa Asia Homeworks guys, hindi natin yan titipidin. Nakita nyo naman yung dami ng leather guys. Bumili na tayo ng mas marami para at least hindi tayo kukulangin. So ayan. Sa tricot naman guys, meron din mga nagre-repair na hindi linalagyan ng tricot. Main reason guys is hindi kaya ng makina na ginagamit. Usually kasi yung ibang shop is gumagamit ng high speed, which is hindi kaya pong tumahi nun na meron tricot. O meron man, kaya man tumahi kaso hindi po makukuha yung ganda ng tahi. Tendency na pangit yung tahi kasi pinilit na lagyan ng tricot. Yun kasing mga high speed guys, so talagang ginawa sila para sa maninipis lang na klase ng tela. So pakita ko po sa inyo guys yung ginagamit natin dito sa shop. Meron tayong high speed guys, and then meron tayong yung walking foot. So ito pong walking foot guys, ito yung klase ng makina na kayang tumahi nung may foam na kasama. So example, ganyan guys. So may tricot na po dito, and then yung leather, and then pagsasamahin pa natin. So check natin guys kung kayang-kaya ng walking foot. Kasi sa high speed guys, single fabric lang yung kayang tahin. Kung pipilitin naman, may tendency naman na masira yung mismong
leather, no. So check natin guys. So obviously kaya siya tinawag na walking foot, ayan, isa mismong yung kamay niya, yung pata niya yung humihila. And then mas malaki yung makina, niya guys. So, ayan. Then ito na rin po yung ginagamit ng usual na malalaki na shop. Pag nagtatahi po sila ng tricot and then yung leather. So hindi lang po yun ang tinatahi niya, so nakakapagtahi din po siya ng pure leather na hindi ka na po mahihirapan. So mas convenient po siyang gamitin compare dun sa high speed, no? So I recommended na gumamit po kayo ng walking foot if ever na meron naman na. Sa price naman guys ng walking foot, mas mataas siya obviously ng price dun sa high speed, no? Pero yung ganito hindi siya pwede pang damit, yun nga lang disadvantage niya. So ito pang talaga siya, mga kapal. Ayan guys, guys, natatahi niya. So ayan, ibig sabihin guys, dalawang dalawang tricot and then dalawang leather yung pinagsasama-sama, no? So pag ganyan high speed sa single lang na na tricot, hindi na possible na hindi makaya, no? Kung makaya, mapipilitin, may tendency na masira yung leather. So ayan guys, then pakita ko lang po sa inyo, yan. So ayan guys, na-i-attach nya perfectly na tahi, ayan po. So ayan, no? And then yan guys, so natahi nya guys ng maayos, no? And then hindi mahihirapan. So yun guys, so tapusin natin to, and hope na magustuhan ni Ma'am Marie yung ating gagawing restoration dun sa kanyang reclining chair. Okay guys, so tara, let's go!